Handa na ho ba tayong makinig sa salita ng Diyos? Okay. Prepare your hearts. Okay? Medyo masaya. Gusto ko nga sana yung magpa-partner tabi-tabi Kasi para mas maganda, pag may nabanggit dito, magkukurutan kayo at magsisikuhan, mas malapit. Okay? Kung gusto ninyo, di mamayang gabi sa bahay. Okay? Sige. Dediretso na po tayo sa ating topic ngayon. Ayan. Ayan, lakay! Talaga yan! Kasi may mga, ganito, we don't only talk because today, sabi ko nga medyo timely talaga yung topic, medyo, I know that God, we will take the message of God today para sa atin. Na may mga ayusin talaga relasyon dito, yung mga medyo kurba-kurba, balog-baloktot, yung mga inaamag na ng mga feeling, aayusin ni Lord yan. Amen? Sige, dediretso tayo sa ating text. Alam nyo to, alam nating lahat. 1 Corinthians chapter 13. Okay? But I will start sa verse 4. Okay, hanggang 7. Okay, sige. Tagalog po ang aking Biblia. Ayan. Ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi hili. Kadalim naman itong Tagalog na ito. Siya, tingnan nyo na lang din aking basahin sa English. Okay. Love is patient, love is kind, love does not envy, love does not boast, love is not proud. Verse 5. It is not rude, R-U-D. Okay? It is not self-seeking, it is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Nakadalawa ka na. Ganyan. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Verse 7, it always protects. It always protects. It always trusts. It always hopes. And always perseveres. Okay, sige. Dadalhin ko na diretso ang title. Paano pagkakaintindi natin sa salitang love? Okay? To have a general standpoint, binibigyan tayo ng Lord ng, ang tawag natin dyan, God's definition of love. Okay? That is God's definition of love. But more on the definition, He gives a definition, these are the effects of love. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Bakit yung titignan parang... Sige. All eyes closed, all heads bowed down, we will pray. Father in heaven, in the mighty name of your Son Jesus, and by the power of the Holy Spirit, sa hapong ito, Panginoon, inaanyayahan namin ang iyong banal sa ating Espiritu sa aming kalagitnaan, buksan ang aming kaisipan, ang aming kaunawaan. At Lord, lahat ng Espiritu ng antok, disinterest in the Word of God, inaalis namin in Jesus' name. Lahat ng preoccupation sa aming mga isip, lahat ng distraction ng kaaway, inaalis namin. At sa hapong ito, Panginoon, enlighten us with your word at ang patuloy namin dalangin ang conviction ng Holy Spirit sa bawat isipan, sa bawat puso. At Panginoon, hindi lang maging educational, kundi, O Lord God, hindi lang maging instructional ang iyong salita, kundi ito, O Lord God, mag-create ng transformational effect sa aming mga buhay ang iyong salita. Panginoon, kami naniniwala na nananampalataya may personal kang mensahe sa bawat isa sa amin at kalakip ng iyong salita ang pagpapalang rumaragasa sa buhay ng bawat isa, for you will satisfy all our needs according to your richest glory in Christ. At Panginoon, sa bulwagang ito, ang iyong banal na Santong Espiritong malay makakilos, maging sa iyong abang lingkod, itago sa likod ng krus ng Kalbaryo, hindi ang aking kahinaan ang makita, bagkus ang inyong kaluwalhatian sa aming kalagitnaan. Salamat sa inyo, hindi ko ba natin pamperito aming panalangin, may balik sa inyong kapurihan kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, now, 1 Corinthians 13, verses 4 to 7 is
not just the definition. It's not only the definition. Okay? But it is more of an effect of love. Si Mangia Tropodolce, anong effect sa katawan mo? At sa blood sugar. Si Mangia Tropolechong Gawale, anong mangyari? Okay? Okay? Now, ganito. Ibinigay yung definition ng love. Pero sabi ko nga, more of a definition, it is rather the effect of love. Okay? Now, personal na tanong. Sino ang nakaranas nagmahal? Taas ang kamay. Sabi mo, hindi. Bato ka ba? Okay lang yun. Nagmahal na bigo. At least naranasan mong nagmahal. Oh, kita niya. Sa Pilipinas daw, ang hindi lang nagmamahal, ang sweldo. Lahat nagmamahalan. Lahat tayo, once in our life, umibig tayo. Nabigo, iniwan, pinagtaksilan, pinalikuran, naging dika. Okay? Gets nyo yung sinabi ko? O, sa mga bago, hindi naintindihan. Mapait ho, maging dika. Kapag di ka finili, mapait. Mapait ho, yan ang katotohanan. Once in our lifetime, naranasan natin either failure sa partner natin sa buhay, failure sa friendship, failure sa parent-sibling relationship, failure even sa among sibling relationship. Okay? So nangangahulugan na ang puso mo hindi yan immune para hindi masaktan. Hello? Hello? Ay, wala na imig eh. Okay, now. Ganito. Kaya tatanungin ko kayo uli, ano ang pagkaunawa natin sa salitang pag-ibig? How do we understand the word love? Kaya tingnan nyo ha, ganito. Okay. Marami sa atin, nakita natin ang, nababasa natin ang definition ng love. Okay? Kagaya ba ng, di ba, siyempre, ang sabi dyan, love is patient, love is kind, love does not envy. Parang nagluluto ng pakbet yan eh. Di ba? May sitaw, may kalabasa, may okra, may talong, may ampalaya. Okay? Now, marami sa atin, let's take it in a common ground. Marami sa atin, alam natin ang ingredients ng pakbet. Okay? Hello? Na alam mo, pag pakbet yan, may ampalaya yan. Okay? Pag pakbet yan, may talong yan, may okra yan. So alam natin, karamihan sa atin, alam natin ang pakbet, ang ingredients. Ang problema, karamihan sa atin, hindi alam ang tamang proseso sa pagluto ng pakbet. Kasi kung mas uunahin mo ang tarong, ang talong kaysa sa kalabasa, lasak na yung talong, ang kalabasa hilaw pa. Agree kaya? Ganon din sa atin. Sa pag-ibig at pagmamahal, alam natin yung secret ingredient. The clear process of how, ano ba unahin ko dito? Okra. Marami ang estilo, o tingnan nyo, buong Pilipinas, pag sinabing pakbet, alam ang iisang ingredient niyan. Diverso ang modo ng pagluluto. Sa Kabisayaan, ginigisa. May luya.
Sa norte, walang gisa yan. Kamatis lang yan, kundi tubig, pakulo lang yan, hulog lahat yan. Tapos, tingnan nyo ha, tingnan nyo. Sa Visayas, Mindanao, hinahalo. Sa norte, hindi yan hinahalo. Niyuyog-yog ang kaldero. Parang nag-iipa ng bigas. They have different rationales. Magkaiba sila ng radyonamento. Kasi, tatanungin nyo yung taga-norte, kaya hindi yan hinahalo, ayaw nila madurog yung ingredient. Tapos yung pinakasahog niyan, pritong dalag, o pritong kurate, nilalagay lang yan sa ibabaw. Basta. Ibetse sa ibang lugar, ginigisa, sibuyas, kamatis, bawang, may luya pa yan, tapos yung, ano tawag doon, yung pork chop, ginigisa yan, tapos saka hinuhulog unti-unti yung mga ingredient, tapos saka hahalu-haluin. Kaya nakita nyo, pag sinabi kong pakbet, alam natin ang ingredients, but the process of cooking is far more different. Sa buhay natin, alam mo kung paano magmahal. Pastor, bakit gano'n? Pressure daw siya sa akin. Pressure cooker ba ako, Pastor? Ang ibig kong sabihin ng pressure, sakal na sakal. Bakit naman hindi sakal? Adoso ka na Hindi pa nakarating ang asawa mo. Makinig mga kabataan. Hindi pa nakarating sa laburo. Doon siya. Sa'yo rin ba ito? Curator na casa. Hindi pa nga nag-umpisa. Curator na casa. Pressure talaga. May mga tumawa dyan. Kung doon sinidya mo, katatalikod lang sa bahay niya, sinidya mo na agad. Very suppressive yung dating. Kaya may pressure yung tao. Sakal na sakal baga hindi makahinga. Hello? Now, tingnan nyo. Ang definition ng love dito, tatlo po yung category ng love, ha? Meron tayong sinasabing philos, which is about friendship and mutual affection. Okay? Meron tayong sinasabing eros, which is romantic and intimate. At meron tayong sinasabing agape, which is the foundation of those three different kinds of love. Okay? Hello? Pag sinabing agape, God-centered love yan. Hindi lang yan towards tao. Babalik ako last Sunday, ha? Tinuro ni Pastora. Horizontal, vertical. Towards God, towards men. Direction ng pag-ibig, ugwale. Towards God, towards men. Pero ang basis ng towards men is the agape love. Nagpapawisan ako sa inyo. Okay, now, sa New Testament, ganang sinabi ko nga sa inyo, John 3:16, for God so loved the world. Jesus is the impression, is the manifestation, it's the evidence. Si Jesus ang ebidensya, ang manifestation, ang proof na ang Diyos, mahal niya tayo. Sikuin mo katabi mo, mahal ka ng Diyos. And the good news is this. Bulong mo sa katabi mo. Kahit paminsan-minsan nagkakamali ka. Mahal ka nila. Sa mag-asawa, kahit paminsan-minsan amore masungit ka. Mahal ka ni Lord. Kasi ang magbibit-bit, tingnan nyo, kung wala ito, this will not exist. Tama? Pwede mag-exist to kahit wala to. Hello? But you don't call it cross.
You call it vertical post. You don't call it cross. Pwedeng mag-exist to, pero hindi pwedeng mag-exist to. Nawala ito. Nandiyan kaya? Mas maganda din, may ilaw, nakikita niyo yung demonstration ko. Kaya ang tunay na pag-ibig towards your spouse, towards your husband, towards your wife, towards your partner, towards your friends, towards yung mga kapatid mo, sa nanay mo, ang totoong nagsosustain yan dapat kaso mo, ang nilalagay natin dito, imbes na pag-ibig ng Diyos, solde, kotse, bahay, lupa. Alam niyo, hanga ako sa norte eh. Bakit? Ang daga nila, hektarya. Alam niyo yung daga? Daga sa atin, gumagapang. Oh. Ang daga sa norte, hektarya. 10 hectares, 5 hectares. Sabi ng mga Tagalog, ano daw yun? Ang daga kasi sa Kailokanuhan, lupa, sakahan. Kung minsan ang ginagawa nating foundation towards our spouse, towards our husband, our children, our partner in life. May dadagdag ako. Anong binanggit ko? Bahay, lupa, kotse, ari-arian investment. May dadagdag ako. Pastor Pogi. Pastor Sexy. Tanong. Kung puti na bang buhok, mahal mo pa rin. Kung nilalagay na ba ang ngipin sa baso, mahal mo pa rin. Ay, Pastor, dati coke yan. Ngayon coke pa rin naman. 1.5. Dati, Oms. Kaya kapag hindi sustain ng agape love, everything will fall. Okay. Ano ang unang salita ng description ng love? Patient. Hindi ho yan yung nasa ospital na nakaswero, ha? Pasyente po yun. Yan. Ano ang Tagalog sa patient? Ha? Mapagtyaga, pasensya. Okay, now ganito. Sige ha. First, sa magpartner sa buhay. Yung iba dito, glory to God, salamat sa buhay ni, sila ang gamitin natin example. Sa buhay ni Carmen natin tita. They recently celebrated 50 years of marriage. Sino kaya sa tingin ninyong dalawa? Ang mas mahaba ang pasensya sa kanila. Sabi din, ako, basta! Ako! But, may umamin talaga eh! But tingnan nyo, for a successful marriage, tingnan nyo, para malampasan ang tragwardo ng 50 years marriage, the important component is patience. Kaya kayo mga binata, mga dalaga, puni patience din. Ako naniniwala, may itatalaga ang Lord para sa'yo. Hindi man knight of the shining armor, pero yung perfect partner mo sa buhay. Do not rush. Yung mga single, taas ang mamay. Dapat yan si Brother Peter tsaka si Brother Jimmy nagtabi eh. Ganito, sa mga single, huwag kayong mainit. Do not rush. Kasi ang entering into a relationship, non è come andare al bar. Mi dai un espresso per favore?
Tapos ininom mo, ang bait pala, ang init pala. Tapos yung tendency, luluwa mo. Mabuti nga, kape, niluluwa. Ang partner mo, hindi. Kaya be patient. Mag-intay ka, mayroon talagang perfect timing. Tingnan nyo, ganito, talking about patience. Look at me. Right person, wrong timing will result into a wrong relationship. Wrong person, right timing will also result into a wrong relationship. Kaya anong sabi ng Biblia? Huwag kayong makipamatok sa di mananampalataya. Paano, pastor? Yung husband ko, yung wife ko, hindi Christian, ako lang. Ipag-pray mo. Pag natutulog sa gabi, lay hands mo. Lord. Bantayan mo lang, huwag mamula dahil yung ginagawa nilalamutak mo mukha ka. Bantayan mo lang na huwag magising. Ilay hands mo. Lord, magpakilala ka sa buhay ng aking asawa. Kasi tingnan nyo, pag hindi ka patient, More, come here. Illustration lang to, kayo talaga. Harap din. Yan nyo ha. Yung sinabi ko kanina, wrong person, right timing, wrong relationship. Right person, wrong timing, wrong relationship. Kasi alam nyo kung bakit. Lalo tigit pag hindi mananampalataya, tingnan nyo. Taas mo kamay mo. Tingnan nyo ha. Dito ka. Ang tendency, maghihilaan kayo. Hihilain mo siya dito. Hihilain ka rin niya sa baba. Kaya kayo nagkakasakitan. Ito pulisan eh. Bakit? Magkaiba kayo ng pananampalataya eh. Ikaw spiritual. Ang silang mentality nila makamundo. Away kayo. Hello? Nandiyan pa kaya? Hello, Bea. Kaya dito sa inyo, yan. Si Bea, si Sean, si Tintin, isama na natin si Gian. Si Gian, si JM, si Patni Kasali. Yung dalawang Patni Kasali. Kayo mga kabataan, wala pa kayo sa right time. Kaya ang ipupuno ninyo sa puso nyo, agape lang muna. Wag muna yung eros, wag muna yung phileo. You have friends, yes. Pero dapat mamuo sa inyo, sa inyong mga bata at murang isipan. Ang agape lang. Hindi dahil rejected ka, maghahanap ka ng bago. Susunod na linggo ulit ha. Kaya kayong mga kabataan, hayaan nyo muna na ang puso nyo pupunuin ng agape love. Love towards God. Kasi if you will fill yourself with love towards God, God will let you understand. Ang sasabihin ng Diyos sa iyo, anak, ano man ang magiging meron talaga, hindi maiiwasan. Ano ang magiging pagkakamaling desisyon mo sa buhay? Ang boyfriend mo at magiging boyfriend mo, pwede kang iwan. Ang magiging girlfriend mo, pwede kang iwan. Because sometimes, ang love, nasa external looks lang eh. Sexy, maganda, young, tall, and handsome. Isama mo na yung dark, tall, and handsome. Pero ang pag-ibig ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw ka man. Hindi nyo naintindihan. Siksik, liglig at umaapaw ka man, mamahalin ka pa rin ni Lord. Because dapat maintindihan natin, una, mahal ako ng Diyos. Because if you learn to understand and comprehend the love of God, you will value yourself. Hindi mo basta-bastang isusuko ang iyong katawan kung kanino dahil sa presyo.
At kasama ang ingredient ng patience. Hindi pa napapano. Pastor, sabi ng boyfriend ko, isuko ko na daw ang bataan para patunay daw kung love ko siya o hindi. That is a selfish kind of love. Hello? Nandiyan pa kaya? Tingnan nyo! Ang pag-ibig, tingnan nyo, love is patient, love is kind. Paano man, Pastor, ang asawa ko may laging nakasimaw? Laging pag nakikita ko, laging salubong ang kilay. Di ba Pastor, ang mga kababaihan, once a month lang naman, meron. Bakit pakiramdam ko sa asawa ko, Pastor, araw-araw nilebet nila? Galit, mainit ang ulo. Sandali. You better not start asking me, you better start asking yourself. Umpisa mo tanongin na i-check ko sa ginumbahay. Non li altre persona. Ate, hindi mo kakaganyan yan kung wala pinag-ugatan yan, maniwala ka sa akin. May pinag-ugatan yan, and you start from there. Huwag niyo pakialaman yung relasyon ng inyong kapitbahay. Wala kang pakialam doon. Mag-umpisa ka doon, something is wrong. Pastor, tingnan mo sa labas, 18 degrees. Nagtanggal na nga ako ng jaka. Pero bakit, Pastor, yung partner ko? Parang Olympics Invernale. Ang lamig. Because siguro hindi mo napapansin. Nawawala na yung... Alam niyo, kung nakakayaman lang yung pagsabi ng I love you, milyonaryo na ako. Maniwala kayo sa sasabihin. Milyonaryo na ako. Yes. Pagising sa umaga, magkape, bago umalis. Minsan, ihahatid ko pa yan sa gorla, bago bumaba ng kotse. Kaso mo, kahit anong gawin ko, hindi talaga pwedeng pambayad ng bulitan. Kasi kailangan nyo, you don't only have to say, love is kind. You have to manifest it. Sabi mo, Mr. Janet, di ba? Kailangan ipakita siya. Kailangan i-manifest. Sasabihin mo, I love you. Tapos una, hindi mo priority. Saan mo nakita mahal mo ang tao tapos hindi mo naman priority? Mas gustuhin pa niyang lumabas with his friends. Saan ka? Hey! Paglalaro kasama ang mga kaibigan ko, magbo-bowling kasama ang kaibigan. Ang asawa iwan sa bahay. Bro! Hello? Ang partner mo, ito kukwento ko sa inyo. Gusto niyo malaman love story namin? Yes. Yes. Ako dumating dito sa Italia 1995. May commitment ako sa Pilipinas. I have a commitment there. Nagkita kami ni Pastor 1996. Nagkita. Don't get me wrong. Nagkita. Testigo yung isilunga sa Romulo. Yung permata ng 1991 dyan. Yan ang testigo. Sa kasala, dyan kami nagkakilala. Through a friend, yung mother Mrs. Carasuset, dahil taga sa amin din yung kaibigan niya. Doon kami nagkakilala. Nung una naman ako, sama-sama lang ako sa kanila. Dahil nung dumating ako sa Italia, for 1 year and a half, trabaho, Lunes hanggang Biyernes, Sabado laro ako ng basketball. Linggo, bahay. Wala na. Mabait akong tao. Yes! Kaya kasama ko panggiting ko na, sa jail, kasama ko yung mga dalagat binata. Yung mga, kumbaga, ang tawag nila doon, mga young professionals, youth. Kasama ako doon. Pero dead ba ako sa kanilang lahat? I'm not interested in any one of them. Why? May commitment ako sa Pilipinas.
December 1996, ginusto kong umuwi ng Pilipinas. Kaya sabi ko pag may nilaan talaga ang Lord sa'yo, kahit anong gawin mo talaga Yes! I was trying to buy a ticket. Ang problema, walang bakante. I'm so happy nakauwi ako sa Pilipinas, walang diyan. Yes! Ikasuna talaga ako makuhang booking. Sabi ko, sige, January na lang. Pahintayin ko muna matapos ng stadyone. Bago ako makabili ng ticket, dumating ang sulat. Nakita niya si Garibaldi sa dulo, nakasakay sa kabayo. Anong hawak niya? Espada? Diba? Nakaganyan. Pisti ko yan. Pisti ko yan si Garibaldi. Sabi ko, magkita tayo. Sabado yun. Sabado ng hapon, kasi off na siya sa laboro. Magkita tayo. Magkita kami. Saan? Dito sa estatwa, sa harap mismo ng domo. Hindi ko pa kilala yan noon. Si Garibaldi pala. Kulang na lang. Kung magsalita, sige, anong pinagagawa niyo dyan? Inabot ko sa kanya, sulat. Sabi ko, basahin mo muna. Basahin mo muna. Nabasa niya yung sulat. Sabi ko sa kanya, now we will talk. Kaya pwede na tayo mag-usap. Inibiro na ako Pero may ako nagsalita ng kahit ano, hindi gusto niyo. May commitment ako I'm serious. And pwede kong gawin, ayaw sa akin. Yes, of course. And to think, I will not just mention the name. She's a top-notch BS Math. I think she just finishes her PhD degree. Internal auditor siya ng main office ng, alam niyo yung Cebuana Loiler na pawn shop? Hindi lang yan. Majority ng mga pawn shop silang humahawak. Pero internal auditor siya sa main office sa Makati. Ako gumawa ng kanyang thesis, hanggang nagka-graduate, dinala ko sa Manila, natapos ang board exam niya na I did everything. Pero unfortunately, talagang, pilit kong sarili ko. Kaya nung nabasa na ni Pastora, sabi niya, anong ibig mong sabihin? Hindi, pwede na tayo mag-usap ngayon. Pwede na tayong seryosohan ngayon. And everything was history. Ang pinupunto ko kasi ganito, do not rush. Meron talaga kasi. Lalo tigit, yung mga single, minsan ka nang nabigo. Kasi noong mga una-una, Pastor, baka maubusan kasi ako. Baka maubusan ng numero sa kalendaryo. Huwag kayong mag-alala. Kung maubos ang numero sa kalendaryo, may bingo pa. Pastor, baka maubusan kasi ako. Meron talagang inilaan. Pastor, katagal ko nang nagpe-pray. I'm already stepping into 4-0. Kailanman hindi mahuhuli ang Diyos sa buhay. Pag-asa pa, Brother Peter. No, I'm not saying you live all alone in your life na mag-isa ka. Kung meron talagang inilaan ang Lord na alam mo, malinisan mo sa heart mo Hello? Kaya nga nung kasal, kasi kinasal, alam niyo yung Philippine Embassy dati sa Cordusio, sa 3rd floor, na ang BDO nasa 2nd floor, yung Philippine Embassy nasa 3rd floor. Diyan kami kinasal, 1998. 1 year after dedication, kasi gulat nga biyanan ko sa akin, tingnan nyo, sa tapang kong ito, niyaya ko anak niya magpaksal, wala akong trabaho. Yes! Kasi isa lang naman ang sinabi ko sa magiging asawa ko Because I want to prove to all na mag-umpisa tayo ng wala. Kasi iba kasi yung nag-uumpisang meron na Hello? Kaya sabi ko, para mapatunayan natin na mag-uumpisa tayo sa wala. Hanggang yun. Sa ako nakapagtrabaho. Hanggang sa, yun. Glory to God. Pinagpapala, di naman pinagkukulang ng Lord. Because ang pag-ibig, hindi lang siya patient, hindi lang kind. Basa, ano ba? Not envy. Ano yan sa Tagalog?
Sige na, ano daw sa Tagalog? Ganito. Bato-bato sa langit. Ano daw sa Tagalog? It does not? Hindi naiinggit. Ganito. Alam ba kung batuhin niyo ako ng silya? Hindi nagsiselos, pastor. Mali. Ang pagsiselos is a manifestation. Mahal mo ang partner mo. Kaya lalagay mo sa lugar, ha? Kasi pag nagwala ka sa harapan ng maraming tao, ang tawag doon is skandalo, hindi selos. Hello? Pronto? Kaya ilagay mo sa lugar. Tsaka ganito. Do not undermine the authority of your husband. Lalo tigit, pag ang husband hindi Christian, do not undermine the authority of your husband. Christian yan o hindi, bagong believer o hindi naglilingkod, hindi nangangahulugan, hindi mo marito yan. Igagalang mo ang God-given authority sa asawa mo, born again yan o hindi, naglilingkod o hindi. Klaro? Ganito, palala. Lalo tigit, huwag nating sisiraan, nanay o tatay, ang ating partner sa harapan ng ating mga anak. Tingnan mo anak, ang daddy mo, tayo mag-church. Ang daddy mo matutulog lang. Walang pakialam. Tingnan mo, siguro dinidemonyo na talaga yan. Tuwing niyayaya natin mag-church, ayaw. Tutulog. Wag na wag ninyong siraan ang inyong partner, ang inyong husband, ang inyong wife sa harapan ng mga anak ninyo. Pronto. Ano gagawin, pastor? Sama-sama niyo. Iyak mo dito linggo-linggo. Dito may. Nakita niyo to? Kumuha ka ng kalahating rim ng coupon band. Diyan sa likod. Isulat mo lahat pangalan niya. Mabubunigin ka, kalahating ihulog mo dito. Tingnan natin kung hindi ka sasagutin ng Lord. Hello? Saka ganito. Sa relationship ng husband and wife, if it happens na ang isa naglilingkod, ang isa hindi, huwag mong huhusgahan. Kung minsan, hindi nauunawaan ng mga partner natin na hindi pa naglilingkod. At ang feeling nila, ang intuition nila, ang iniisip nila, inaagaw ng agape love ang partner nila sa buhay. Saan ka galing? Primitive, puro ka na lang church. Ikaw naman, ayos-ayos ka naman. Puro ka na lang church, pag uwi ng asawa mong pagod, 10 hours sa impresa, ni wala man lang sinaing. Baka ikaw ang kainin ng asawa mo. Pupunta ako ng church, situate, nakapag-spesa ka, nakapag-labatritsi ka, na-puso mo ang bahay. Alam natin yung order, God, family, boy, saka pa lang ang ministry, trabaho ministry. Huwag mo ilalagay yung, kung minsan tuloy tayo napipintasan na kaya ganyan yan dahil kasi hindi nag-church. Pangit ang ugali. Ay, maniwala kayo sasabihin ko, nag-church o hindi, pag pangit ang ugali, pangit talagang ugali. Hindi yan nadadala ng church. Born again boy, pangit ang ugali. Nasa tao yan, wala yan sa church. Kasi kahit dito yan matulog, kung hindi niya sinurrender ang puso niya sa Diyos, hindi ka na mababago yan. Talagang sinisikap kung magbago ang aking buhay para sa asawa ko. Hindi mo kaya. Because it is through the grace of God na ang bawat isa sa atin magbabago at babaguhin ng Diyos. Kasi hanggat hindi mo sinusuko ang puso mo at ang matigas mong coconut shell, walang babaguhin ng Lord dyan. Hello? Pastor, yung asawa. Ito pang common. In a relationship. Ito pang common. Honey, huwag nawa na mas mangingibabaw ang euro kaysa sa pagmamahal mo
sa partner na ibinigay ng Diyos sa'yo. Dati nung pinakasalan ka ng asawa mo, mukha kang artista. Nung nagtatrabaho na ang asawa mo, dahil malaki ang kinikita, hindi ka na mukhang artista, mukhang euro ka na. Pwede. Ang direction ng relationship nagbabago. Hello? Tsaka sa isang relationship, tandaan natin, dapat sa isang relationship, tama ang timing. Gaya ng sinabi ko kanina, maghihilaan talaga kayo niyan. Hello? Nandiyan pa kaya? Oh. Tapos, ito, mabigay kong mga tip sa mga binatang lalaki. Kasi itong isang pot natin, taken na eh. Yung pot na gitarista, taken na. Yung pot na lang na, yung pot na lang na pianista natin ng libero. Oh. Pat, bilis-bilisan mo rin naman kasi. Pat, 27 ka na, nabawi na ni mama papa mo yung investment. Kaya kung minsan, tapos sasabihin nila, ewan ko ba naman sa lalaking yan, ayaw magparamdam. Bakit? Ano ba yan? Multo, nagpaparamdam. Tapos meron pa ganito, Pastor, ang tagal ko nang nagpe-pray, inihintay ko yung aking soulmate. Alam niyo yung diskurso soulmate na yan, doon sa nakuha yan. Ito, papaliwanag ko sa inyo, trivia. The word soulmate was invented by a Greek, it's a Greek myth, by the way. It's through a Greek mythology, methodology, na ayon sa Greek myth, nagalit daw ang Diyos sa tao. Hinati ng Diyos ang kaluluwa ng tao sa dalawa. Yung isa na iwan sa katawan, yung isa pag-alagala. Kaya yung expression na, Pastor, hinahanap ko pa yung aking soulmate. Kaya dyan nakuha yung salitang soulmate. Ano kayo meron? May nilaan talaga ang Lord para sa'yo. Hello? Oh, ito advice ko sa mga binata, bilis-bilisan mo rin naman kasi. Oh, yung sinasabi kong huwag ka na magparamdam, huwag ka lang magparamdam. So, umpisahan mo nang humakbang. Magpakita ka na ng motibo. Oh. Puso di rin publiko. Oh. Ganda-gandahan mo rin kasi yung punchline mo sa dinidikitan mo. Oh. Tapos sasabihin mo, alam mo, ito, alam mo, sa Joshua chapter 6. Christian yung liligawan mo eh. Di tanong sa Biblia. Tama? Alam mo, sa Joshua chapter 6, paikot-ikot ang mga Israelita sa walls of Jericho. Tapos na-fall ang walls of Jericho. Ako kaya sa'yo, ilang beses kaya akong paikot-ikot bago ka ma-fall sa akin. Dagdagan pa natin yung punchline, ganito. Gandahan nyo kasi. Tapos tirahin mo ng Christian nga eh. Tapos tirahin mo ng ganito. Alam mo, nag-quiet time ako kagabi. Nagbasa ako sa book of Numbers, pero hindi ko makita yung number mo. Naman kasi bilis-bilisan mo yung hakbang mo. Kayo ang tutok ng preaching hindi dyan. Kayo talaga. Now, ganito, tingnan nyo. Hindi nagmamayabang. Not boastful. Alam nyo, may ginawa sila ng kuminsan. Mag-asawa. Nag-away. Nagtalo. Kasi pastor, hindi ko na hindi ko na ma-take. Bakit? Kasi lagi niya akong kine-criticize. High school lang daw, tinapos ko, ganito, ganyan. Sabi ko sa mister,
Lagi kanyang ginaganyan. Opo, pastor, yung asawa ko, tuwing nga, binubungang nga sa akin. Ha, hindi ka naman ganyan, dami! Oh, tapos binalingan ko yung asawa. Tinanggap mo, di ba? Opo. Sa harap ng pastor, ano sagot mo? I do. Oh, tapos, tinanggap mo, tapos ngayon tuwing nagtatalo kayo, itinataas mo sarili mo. What ang sabi ng Bible? And the two, Genesis chapter 2, and the two shall become one. Kaya nung nakita ng Diyos si Adan na nag-iisa, at malungkot si Adan, anong sabi ng Diyos? Hindi dapat nag-iisa ang lalaki. Anong sabi ng Diyos? Likha natin ng... Anong nilikha ng Diyos? Likha natin ng katuwang. Alam niyo ang salitang katuwang sa Hebrew. The word katuwang, katulong, partner in Hebrew is the word ezer. Hello? Kaya lang kung minsan ang ating mga partner sa buhay nakaka-ezer. Huwag magmayabang. Pinag-isa na kayo. Oh, tapos ito. Kasi tabi na. Nalala nyo nung ako'y nagkasal dito? Kahit hindi lang sila, marami akong kinakasal. Ang bilo. What does the bill signify? Okay. It details privacy. Ang usapan, may mga usapan kayong mag-asawa na hindi na kailangan malaman ng mga anak. May mga usapang bed talks na mag-asawa na hindi na kailangan malaman ng mga anak. Para ano? Usapan ninyo mag-asawa yun. Maintain the privacy. Tapos kung minsan, sa harap ng mga anak, doon kayo nagduduruan, doon kayo na, ikaw, kung hindi kita kinuha sa Italia, sana hanggang ngayon nag-aararo ka pa doon sa probinsya ninyo, sa Mountain Province. Diyos ko po, pinamukha mo na lahat-lahat. Kaya tuloy ang iyong husband o ang iyong wife, tuwing nagsasaway sa mga anak, walang effect. Ikaw mismo, dinadaw mo yung partner mo sa harap ng mga anak mo. It's not good. You don't do that. Kaya ang pag-ibig, hindi yan boastful. Ang pag-ibig, anong conceited sa Tagalog? Hindi nagmamapuri, hindi nagmamataas. Oh. Ang pag-ibig na hindi nananaghili. Alam niyo yung conceited? Pastor. Pati pamilya niya, pastor, kung nagpapakain. Pati nanay niya sa Pilipinas, mga kapatid niyan, kung hindi ako magpapadala, pastor. Ay ba, mano-mano ko sabihin, ay, maghulos dili ka kung hindi ka nakarating din sa Italia eh. Naglalako ka rin lang ng tuyo sa palengke. Pronto, alam niyo, when we do that sa ating partner, hindi lang yung partner dinadown mo, pati sarili mo. Pronto. Tapos ang sabi, it does not act improperly. Now, sandali, kasi may description dito. Ang love is patient, love is kind, love does not envy, love is not boastful, love is not conceited. Okay? Yan po yung description ng love positively. Ano ang pag-ibig? Positively. Pagdating dito sa love does not, is the contrary. Ang pag-ibig ay hindi Tagalog. Hindi magaspang. Kung totoo mahal mo ang tao, huwag mong ipapaya sa harap ng marami. Dahil sa angkan mo, mayaman kayo, may say sa buhay. Pastor, ito, ang paslupa to sa kanila. Dinala mo sa partidos mo. Huwag ka na umimik, huwag ka na magsalita. Pag tatanungin ka sa angkan, sabihin mo na lang, taga Manila ka. Huwag mo na lang sabihin, taga doon ka sa bundok ng Cordillera, doon ka nang galing. Para bang kinahihiya mo pa.
Mali yun. Eh kung tutusin kinuha mo. Hello? Kaya ang pag-ibig dito, ang susunod, with verse 5, it does not act improperly. Ay, nakarinig na ba kayo ng selos? Kung kanina, wrong people, right timing, wrong relationship. Right people, wrong timing, wrong relationship. Wrong selos, wrong place, disaster sa marriage. Ilagay mo sa lugar. Kayo naman, hindi na kayo iba sa amin, ha? Pero pati yung mga bago, huwag na rin kayo maiba sa amin. Kukwento ko na. Kami bilang church administrator, hindi nyo kami nakikitang nagtatalo. Hindi nyo kami nakikitang nagtatalo. Dahil hindi namin pinapakita sa inyo. Galing dito sa church, pauwi ng bahay, wala pang 15 minutes ang aming biyahe. Sa loob ng sasakyan, sa loob ng 15 minutes, diyan kami nagbe-brainstorming. Para maganda ang word, brainstorming. Para hindi obvious. Kasi dapat ganito, dapat tingnan. Yes, of course. Kasi ganito, ang pagtatalo-talo, hindi para ka manalo, kundi to find the best solution there is. Para mas lalong mapaganda ang isang sitwasyon, hindi para i-down mo yung partner mo sa buhay. Hello? Kung nakikita niyo, pastor yung mag-asawa, nagtatalo sa harapan niyo, igagalang niyo ba kaya? Hindi. Tapos sasabihin, gayahin niyo, pakinggan niyo at sundin ang aking sinasabi. Huwag niyo lang gayahin ang aking ginagawa. Ano daw? Ano yun? You must live by your example. O alisin na natin ang katawin bilang pastor. Bilang nanay, tatay, mamuhay kang may halimbawa. Kayong mag-asawa, tuwing nagtatalo-talo, laging umahantong. Round 1! Ting! Tugtugtugtugan. Pati pinggan lumilipad. Tapos, anak ha? Ikaw pag nag-asawa ka, siguraduhin lang na matapang asawa mo, huwag na huwag kang sasaktan ha? Ano daw yun? That's not good. You live by example. Pagdating sa money management, uwali. Ay kasi sasabihin ng asawa mo, na ganito, ang mga Ilocano daw kuripot. Hindi ako naniniwala dyan. Ang mga Ilocano, masinop. Marunong sila mag-manage. Oh. Kaya kahit may pera yan, nagdating kwarta mo, sasagot sa'yo yan, awal. Oh. Lalo tingin pagdating sa money management, ayusin ninyo. Hello? Hindi yung pag nakuha mo na yung sweldo ng asawa mo, parang nanalo sa loteriya. Eh, papa, maiwan ka muna dyan. Saan ka pupunta sa Rabali? Sasama ako kinakumare. Magsa-shopping daw. Okay lang sana pag-uwi kung pinamilahan ka rin Pag-uwi, kahit isang birasong mutandi, wala mo nang nabili sa'yo. Pera mo yun. Ganun kasaklap yun. Hello? Ang talking about real. Guarda kayo. Nagkatawanan tayo dito sa labas. Ang dami relasyon kaya ganyan. Ay, mga asawa, mag-asawahan, mag-partner. Huwag nawang ang akin. Ang iyo, akin pa rin. That's selfishness. Tapos utang ka ng utang, pati ako hahabulin ng bayaran. Anong klase yun? Tao po, nandiyan po ba misis niyo? Bakit? Kasi nakahirap po ng 5,000. Tapos, kayo naman po nandyan. Hindi ko alam yun That's wrong. Dapat may mutual consensus. Kung may conjugal property sa bene, pagdating sa money management, conjugal yan ayusin ninyo. Sunod dito. Love is not basa. 1, 2, 3. Ang pag-ibig hindi nagtitinda ng isda. Ay, sorry.
Isa lang pala yung L. Ah. Ang pag-ibig hindi makasarili. Babae, may responsibilidad ka spiritually, physically, emotionally towards your partner. Marito, may responsibilidad ka towards your partner spiritually, physically, emotionally. Naalala ko, nakwento ko na to sa inyo minsan eh. Noong siguro pangalawa kong uwi sa Pilipinas. Di mga kaibigan ko, tinawagan ko. Etong barkada kong ito, laki mama din, mas malaki pa sa amin. Kasi nung naglalaro kami sa varsity, siya yung sentro namin, laki talaga. May kaya eh. Mayaman sila sa amin. May kaya. Ay siyempre, mayaman, pogi, tall, dark, and handsome nga eh. May pera pa. Di natural, yung nililigawan niya yung Miss University. Yung pinakamaganda talaga. Nung umuwi na ako, sabi ko, bro, kumusta? Ganito. Ay, umuwi ka pala, balita. Nagkita kami, sabi ko, daan ka sa bahay, magkwentuhan tayo. Tapos, doon ka na maghapunan. Sama mo, misis mo. Bago ako umalis sa Pilipinas noon, talagang decide na silang magpakasal. Ganda talaga ng asawa niyang puti. Kahit saan magpunta, noon, hawak-hawak niya asawa niya. Sabi ko, bro, ano yan? Ay mahirap na, baka masilip ng iba. Nung umuwi ako ng Pilipinas, invite ko. Eh yung aming subdivision, one side parking lang. Then, marami ng mga naunang mga kaibigan ko, doon sila nakapark medyo sa taas. Baba na siya! Di nag-doorbell sa aming gate. Sabi ko, bro, kumusta? Halika, dito mo. Sabi ko, ikaw lang mag-isa. Saan ang misis mo? Saan ang sinama mo? Sabi ko naman sa isama mo para magkwentuhan tayo na eh. Hindi, nandito, kasama ko misis ko. Sabi ko, nasaan ang misis mo? Yung... Sabi ko, ay pambihira ka. Pagkalipas ng ilang taon, ang misis mo, ginunguso mo na lang. Tama ba yun? Kaya kung minsan, sabi ko nga maging ako nag-counsel, wag ninyong hayaan lalabas ang pag-ibig sa inyong dalawa. Because when love gets out of that relationship, kaya sa tao, triangle ang definition ng love eh. Diyos, husband, wife. They stand on both equal grounds. At pareho yan may access towards God. Ang Diyos talaga nasa gitna. Ito, tuturo ko sa inyo ang mga may ballpen at papel. Sa relationship, Diyos, husband, wife, children. Hipag, bayaw, in-laws. Kaya kung minsan ang mga in-laws kapag nakikialam, outlaw na ang tawag ko sa kanila. Kapag ang mga in-laws nakikisaw-saw na sa usapan ng mag-asawa, hindi na in-laws ang tawag dyan. Outlaw na. The hierarchy must be God, husband, wife, children. Saka na si bayaw, si hipag, si nanay, si tatay. Huwag niyo ipapantay dito. It's not fair. Gusto mahal ko nanay ko. Di sana nanay mo pinakasalan mo. Pastor, nag-aanap ako ng partner na tulad ng nanay ko. Isa lang ang nanay mo. Hindi yan mangyayari. May nanay naman. Anak ha, pag naghanap ka, siguraduhin mo tulad ko. Nag-iisa ka. Hindi pwede yun. Hello? Now, tingnan nyo. Ito. It's not provoke. Alam niyo kung anong ibig sabihin ng it's not provoke? It entails trust. May tiwala ka, wala? Ito, kwento ko sa inyo. Kasal na kami noon. May pastora. So happen sa Sigrante ako nakatira. Yung kapatid kong sunod sa akin, nandoon.
Ang lagay pa naman, may nagpadala ng sulat. May nagpadala ng sulat sa akin. Ang una nakasambot sa postbox, yung kapatid ko, ang babae, yung sulat sa akin. Doon pa ako sigurado nakatira. Sabi ng kapatid ko, ate, may sulat si Kuya dito. Saan galing? Ay, nakalagay doon, from Dr. Dr. kasi yun. Sabi ng kapatid ko, buksan natin. Kapatid ng kapatid ko, binuksan niya sulat ko sa harap ng asawa ko. Binasa nila! Tapos sabi ng kapatid ko, hindi ka nagsiselo sa atin. Ewan ko, sagot niya. Sabi ni Pastora, bakit naman ako magsiselos? Bakit? Kaya ako pinakasalan ng kapatid mo. Tama nga naman. Tapos alam niyo anong nakalagay sa sulat? Na hindi pa alam at that time I was already married. Hello, my dear. This summer I'll be going. Graduate ng CEO yun. Doktor. Hello, my dear. This coming summer I'll be going home. Basa niya lahat. Kaya sabi ng kapatid ko, ate, hindi ka nagsiselos. Ay, sagot ni Pastor, bakit ako magsiselos? I'm already married to your brother. Ano pa maging pagsiselos dyan? Tama! At maniwala kayo't hindi! Kasi nag-camp kami sa 1998. Kasi pinanganak si Ira 1999. June. Kinasal kami sa embassy, June 1998. August, nag-summer camp ang buong Europe sa Jael. Nag-summer camp sa Roma. Siyempre, magkasawahan, may kanya-kanyang, wala kami bang pinagpupuntuhan. Hindi ako nahihiya, pinupunta ko sa kanya lahat. Tapos, ito, unang uwi namin sa Pilipinas, dinala ko siya sa amin. I came from the south. Lagay mo, hindi ko natanggal. Alam niyo yung bahay na classic, di ba may center table? Tapos sa ilalim ng center table, nandun yung mga photo album, mga lahat. Naku. Sabi ni Pastora, ano to? From page 1 to page 50. Puro picture ng... Sabi ni Pastora, sino to? Ang ganda. Sino to? Sabi ko, nahuli tuloy ako. Sinugot niya isang picture, kaganda pa ng mga dedication. Kaya ako naman kinukwento, ako open. Wala kang dapat itago. Wait mo na eh. Ano itatago mo? Pati mapapait na experiences sa buhay. Kasama yan. You should not be afraid. Hello? Ito ang matindi. 1, 2, 3, basa. Yan yung sinabi ko kanina. Nakalima ka na sa akin. Ewan ko kung gaano kahaba ang listahan mo. Nakadalawa ka na ha. Tapos ito, malimit ang pinag-aaway ng mag-asawa. Tsaka ako lagi ko ina-advise. Pag magpadala ka sa nanay mo, mister, magpaalam ka sa misis mo. Ikaw, misis, pag magpadala ka sa nanay mo at sa tatay mo dahil nagme-maintenance ng gamot, ipaalam mo sa mister mo. Kumo niyang sweldo pera niya. Tapos magtatago ka, isang ka nagpunta, ay dyan lang sa sentro ng domo. Yung pala, nag-remit ka ng 200 euro. Tapos nung sinilip ang wallet mo, may nakita resibo ng iLimit. Nagpadala ka ng 200 euro. Kaya away eh! Sabi nung isa mo, kanino mo ito pinadala? Sa kabit mo, ganito ganyan. Kita mo, napagbintangan ka pa tuloy. Kung inamin mo na diretso, kailangan kasi maintenance ng gamot ng nanay ko, ako rin, pwede ba akong magpadala? Di nagiging transparent ka. Ang nakalagay, it does not keep records of wrong. It does not hide anything. Tapos sasabi, it does not dito, sige, sunod Brother Pagi. Alam niyo ang ibig sabihin ng righteousness? Ganito ha. Mga partner sa buhay. Marito, Molye.
lalaki, babae, if our intimate relationship to God, kung ang ating intimate relationship sa Diyos malabnaw, mahina, maluag, weather, mas madali kang mahatak sa temptation. At ang sabi ng Bible, hindi sinabing magpakatatag ka sa harapan ng temptation. Ang sabi ng Bible, magpakatatag ka sa harap ng pagsubok, hindi sa harap ng temptation. Hello? Ang sabi ng Bible, lumayo ka sa tukso. Narinig niyo yung kantang mo, tukso, layuan mo ako. Hindi mo yan. Ikaw ang lalaya. Ay, husband, wives, partner na babae, partner na lalaki, do not push yourself too much on the edge. Do not push yourself too much on the edge, thinking that you're strong. Kaya nga sinasabi ko, kapag ang iyong intimate relationship sa Diyos, mahina, malabnaw, weather, ang pagbabasa ng Biblia, occasional. Ang pananalangin, ginagawang occasional. Ang pagdalo sa mga gawain, ginagawang occasional. You're pushing yourself into the edge. And sooner or later, bastang isang kisap mata, it will ruin your marriage life. It will ruin your kids' life. Ang direct consequences, mga anak. It will ruin your friends around you. It will ruin your status in the society. Kaya pag alam mo, distansya. You keep playing with fire, sooner or later you'll get burned. Alala niyo yung kwento ko? Sabi ni Senyora, anong nangyari sa mukha mo? Bakit may bakat ng plancha? Pastora, Senyora, pensabo di po te rispondere il telefono. Nag-ring. Namamalan siya. Kasi cellphone kayo nagtatrabaho. Nag-ring. Hello? Di sunog. Ang sabi ng Senyora, perché siniyangkin na l'altra parte? Perché le ha richiamato. Tumawag kasi uli, Senyora. When you think you're putting yourself in danger, atras na. Layo na. We're living in a society where love is defined by social media, by reels, by how many likes you've got. And sometimes you have the impression na ang definition ng pag-ibig socially ang nagde-define. Hindi. Tayo bilang Christian ang nagde-define ng pag-ibig. In the end, Diyos pa rin. Kaya ikaw bilang Kristiyano, tatapusin ko na lang yan. It bears all things. Sabi ni Pastor nung nakaraan, sinabi ng Lord, if you love me, carry your cross and follow me. Ay narinig ni kapatid. Nakikinig siya, first time yung dumalaw Sabi, kagaling naman ang preaching ng pastor na ito, well elaborated. Ay sabi ng pastor, ang sabi ni Jesus, kung mahal niyo ko, buhatin ninyo ang inyong mga krus at magsisunod kayo sa akin. Ay tayo siya! Binuhat niyang asawa niya yan! Di tayo dito, pastor. Sabi niya, anong ginagawa mo, Brad? Ay pastor, sabi mo, buhatin ko yung krus ko Ay binuhat yung asawa niya. Yun daw yung krus. Pambihira. Tingnan nyo, it bears all things.
Puputi man ang buhok niyan, tinatato naman na ang kilay niyan, mahalin mo pa rin. Hello? Itinalaga kayo ng Diyos sa bawat isa. Lalo tingin, yung mga symbol. Be patient. Be patient. Share bene. Share with wisdom. Isama nyo sa prayer nyo araw-araw. Ewan ko sa inyo, mga nanay dito. Ako. Ngayon pa lang, pinupuhunan ko na ng prayer ang aking mga anak. Lord, ang magiging partner nila sa buhay, magiging maayos. They will find somebody or someone that will love them for who they are, not what they are. Invest in prayer sa ating mga anak. Ipanalangin nyo. Panginoon, makahanap ang partner ko, ang anak ko ng partner na maayos sa buhay. Invest in prayer. Tapos sasabi dito, it bears all things. Teka sandali. Pastor, ano to? Ano to sa Tagalog, Brother Maki? Ano daw? Basa, 1, 2, 3. Ang pag-ibig. Mapagtiwala. Kaya kapag sinabi ng mister mo sa'yo, amore, sexy ka pa rin hanggang ngayon, magtiwala ka na. Amore, maganda ka pa rin hanggang ngayon, maniwala ka na. Ay, tingnan nyo, sinabihan ka ng mister, binobola mo naman ako. Tapos, pag ibang sinabihan niya ng ganyan, magagalit ka. Tama? Kaya pag sinabi, amore, ang sweet-sweet mo naman. I-appreciate mo. Amore, thank you. Thoughtful lang ako sa'yo. Hello? At bigla silang tumahimik lang. Tapos ang sabi, hindi lang believes in all things, hopes in all things. Ako lagi ko sinasabi sa asawa ko, amore, ce la facciamo. May problema, amore, ce la facciamo. Eh, problema nga sa amin kahit hindi namin problema, pinoproblema namin. Pero okay lang, diyan kami nilagay ng Lord. Maging yung experience namin bilang mag-asawa for the last 27 years, sinishare ko. May ikakasal ako sa Roma nung mga nakaraang panahon. Pre-marriage counseling. Pastor, huwag kayo mag-alala. Mahal ko siya, ibibigay ko ang buwan at ang mga bituin. Hindi kasal. Lipas ang 3 buwan, bumalik ka nga. Sabi ko, nasaan na yung mag-asawang dito? Hindi, Pastor, dalawin natin. Dinalaw ko! Pastor, kumusta kayo pala? Sabi ko, matagal ka natin hindi nag-church. Oo nga po, Pastor, daming problema. Ano nangyari sa'yo? Pastor, tandaan nyo, nung tinanong nyo, mister ko, kung mahal niya ako, sabi niya sa inyo, mahal niya daw ako at bibigay niya ang buwan at ang bituin. Pastor, ayan ang buwan ko. Pastor, tumuting natatamaan ako, nakakakita ako ng bituin. Mag-partner sa buhay. Naalala niyo dito, nung pinahawak ko si tita at saka si Colonel ng kamay. Do not use your hands for mischief intentions. Binigyan ka ng Lord ng kamay. Pangtrabaho, pangkamot ng likod, pangluto, pangplansya, pangsagot ng telepono, panghatak ng tissue sa banyo habang nagbabanyo ka, panglinis ng ilong mo, paglinis ng tenga mo, pangalis ng... Wag mong gagamitin na. Hindi yan nilikha ng Diyos for that purpose. You're out of line. Pastor, pag ayaw talaga tumigil ayaw ko na, isaulim sa nanay niya. Huwag mo sasaktan. Tandaan mo, hindi mo anak yan. Anak na ibang tao yan. Wala kang karapatan. Alam mo bang, ang sabi ng tatay niyan, hindi ko nga pinatapuan ng langaw. Hindi nga yan pinatapuan ng tatay niya ng langaw. Tapos ganyan, dadapuan mo ng kamay. Do not hurt. Ang matindi, hindi lang kamay, pati salita. Hello? Ito pa. Saan ang sunod? Tapos na yata. Last. Okay, now.
Eto, sandali lang before I will conclude. Yan, endures all things. Kaya kita niya, Taros, Brother Maki, niregaluhan kayo ng Lord ng Adele. Sa lahat ng mga exam, sa lahat ng mga pinagdaanan, magkasama kayo. Bakit? Niregalo ng Diyos sa inyo yan. Kailangan naman si Brother Maki magbuntis mag-isa, hindi naman pwede. Regalo ng Lord sa inyo yan. Go with it together. Hello? At alam ko may mga pagkakataon si Adele naiinis din sa nanay niya. Sabi ni Adele, parte yan. Now, ganito. Do you believe that there's a relationship that honors God? Naniniwala ba kayo na may relasyon na nakakapagbigay luwalhati sa Diyos? If the relationship is in perfect timing, if the relationship is the right person, now, paalala, mag-asawa, surround yourself with the right circle of friends. Hindi lang mag-asawa, ikaw mismo. There are times na iinis ka sa circle of friends mo. Ikaw naman ang nagpapasok niyan sa buhay mo. Tingnan mo ang ganito! Talaga ha, friend. Pag ako mamang problema ha, tulungan niyo ako ha, nandyan lang kayo. Anong sagot nila? Huwag ka mag-alala. They are there to support you. Tapos, pag nire-review ka na, mali ang ginagawa mo, galit ka na. Hindi na kayo friends. Ganon. Nilagay sila ng Lord sa'yo dyan, bantay mo. Kaya pag nire-review ka, pinagsasabihan ka, buksan mo 2 tenga mo. Sige, tulad po ng sunod. Kaya ka binigyan ng isang ilong, pero 2 butas, pero binigyan ka ng 2 tenga. Hindi man makarinig ang kanan, at least ang kaliwa makarinig. Binigyan ka ng Lord ng 2 mata, hindi man makita ng kanan, makikita ng kaliwa. Kasi kung minsan pag in love ka na, napipingi ka rin nabubulag ka rin Pastor, in love ako. May sabit nga. Ayaw mo bang umintindi at umunawa? At sa atin, lalo tigit sa mag-asawahan, sa mag-partner, the foundation sa ating relationship must be founded. Hindi may iwasan magkakaibigan, magkakainisan talaga kayo, mag-iiringan talaga kayo, magbubulyawan talaga kayo, mag-iismiran talaga kayo. At kahit na nakatato na yung kilay ninyo, magtataasan talaga kayo ng kilay. Normal yan. But it doesn't signify, hindi na kayo friends. Ikaw dito, siya dito. Anong nagtatali sa inyo? Mag-ibig ng Diyos. Yan, Pastor, yan. Nagkamali. Bakit? Ikaw ba hindi magkakamali? Pastor, nakatatlo na siya. Ikaw, nakailan? Turo ka ng turo. Ikaw! Bumabalik sa'yo, 3. Sige. Huwag tayong tungrito, ha? Tapos, let's call misjudgment. Bilang Kristiyano, let's not be hypocrite. Kaya ang pundasyon, relationship natin sa kapwa-tao, relationship natin sa partner natin sa buhay, even our relationship inside the church. Ako nga kanina habang nag-aaral, nung 1 linggo pa habang ko nag-aaral, love is patient daw. Naku, kung hindi ko lang kayo mahal. Love is kind daw kung hindi ko lang kayo mahal. Pastor, sige nga, anong patunay mo? Hindi niya nakikita yan, no? Dati yung euro lang yan. Lapit na maging 5. Sabi sa akin, Pastor, nagkukulay na rin kayo ng buhok. Bakit pitatanggi? May kingayan, may kinukulayan. Mas mahirap naman yung wala. Because true love towards your brothers and sisters in Christ entails sacrifice.
Sinabi mo lang na mahal mo, ni wala kang nagawa. Di ba sabi ni Jesus? Na hindi ka nag-abot ng isang basong tubig. Walang love yan. Hindi tunay na love yan. Na hindi mo dinalaw, na hindi mo kinumusta. Walang true love dyan. Hindi yan tunay na pag-ibig. Pag-ibig lang yan, superficial. Kaya tingnan mo, pag marami ka pera, marami ka kaibigan. Wala ka ng pera, wala ka na rin kaibigan. See? Na dapat ang tunay na pag-ibig, regardless kung anong meron. Hello? Pronto? Kaya ngayong hapon, alam ko, ang iba dito nakaupo, medyo nagkakaroon ng grudges between sa partner, sa husband, sa wife, sa mga anak, sa genitory. That's inevitable. Nangyayari talaga yan. Ang sikapin natin, ma-establish ulit ito. At ngayong hapon, i-re-restore ng Lord ang mga nagka-crack na relationship. I-re-restore ng Lord ang mga fragile na relationship. I-re-restore ng Lord yung mali mong akala towards sa tao, yung misjudgment mo towards sa tao. Ay, mabait pala siya. Because you judge the person wrongly. Kaya ngayong hapon, kung ikaw naka-offend, ask forgiveness from the Lord. Ikaw na-offend, ask forgiveness from the Lord. Ikaw ang nasaktan, iyak mo sa Lord. Ikaw ang nakasakit, iyak mo rin sa Lord. This is our common stand. Hello? Everybody stand.